Naka-jackpot ako dito sa pinaglagyan ng bagong TV ng mga amo ko. Maputol-putol lang at maibenta. Siguradong sa laki nito ay makakabili ako ng 1 kilong bigas o isda. Pagkano na kaya ang per kilo ng karton ngayon? Ito na ang isang malaking box. Naka-isang bag din ako. Maibenta na nga. Mabait yung mga naging bisita ng mga amo ko. Dahil pagpunta ko sa kwarto nila, inayos na nung babae yung bed nila. At hindi mo makikita na madumi o makalat kahit sa CR. Kaya kaunting linis lang. Kaya pag naglilinis ako doon, talagang mabilisan. Kasi nga, iniisip ko din na baka biglang umakyat. Siyempre, alam nyo na gagamitin yung kwarto, baka gustong maligo o kaya magpahinga. Hala, namangyan. Shit eh. Why is it didn't work? Wala akong makita. Oh my gosh. Maagang umalis ang mga bisita ni amo at ito ang nadatnan ko sa room nila. Iniwan talaga na maayos. Ito lang isa ang hindi kasi lalaki ang natulog dyan. Alam nyo na ang mga lalaki at ang CR ay malinis. Nakafold pa ang mga towel na ginamit. Operation linis na ng mga sheet. Saka nalalagyan ng bagong bedsheet kapag may gagamit na ulit ng room na ito. Dito sa bahay ng mga amo ko parang hotel. Bawat bisita, palit syempre ng sheet at towel. Dahil sa maraming sheet na lalabhan, kaya operation plan siya mamaya. Okay lang din para mabilis ang oras. Simula na naman ang araw at ito nga ang una ko naisip gawin. Pagkababa ko para mailagay na sa labas dahil siguradong mauupo sila doon sa labas mamaya. Nilaban ko kasi yan kahapon pero dahil hindi pa masyadong tuyo kaya hindi ko na muna inilagay. Last year pa kasi ang huling nalabhan. Medyo nahirapan din ako alisin ang cover niyan kahapon kaya ito struggle ulit sa pagbabalik. Buti matibay ang foam kasi medyo need ko si talagang i-fold para maisuot ko itong cover niya. Ganyan naman ang buhay. Minsan madali at minsan mahirap. Need natin gumawa ng paraan paano natin magpapagaan kahit konti ang anumang hirap na pinagdadaanan natin. Kaya sa ating lahat, lalo na sa katulad kong OFW, especially domestic helper, laban lang, bawal sumuko sa bawat pagsubok. Masasaan ba't matutupad din natin ang dahilan bakit tayo nasa abroad. Hindi madaling maging katulong, lalo na pag ganito maraming labahin. Buti na nga lang sa panahon natin ngayon, high-tech na. Paano kung kukusutin ko lahat yan at ibibilad isa-isa? Ano na lang isura ko pagkatapos? Huling araw namin dito sa bahay bakasyonan ng mga amo ko sa Galicia. At babalik na kami ulit sa Madrid, kaya tambakan labahin at plantsahin. Ito na ang mga nauna ko na labhan, kaya inaantay na ako niyan para plantsahin. May 2 basit pa na nakaabang para isa lang. Naubusan kami ng sabon kaya bibili pa. At may nakasalang na ulit sa dryer. May nakalimutan pa pala akong alisan ng bedsheet at cover ng comforter sa taas kaya additional 1 salang pa yon at plantsahin. Walang pahingahan ito kasi mamayang gabi na ang alis namin pabalik ng Madrid via plane. Asan na kaya ang amo ko? Bakit hindi pa dumarating? Niluto ko pa naman ang broccoli. Akala ko parating na siya. Dumating ka na, sir, bago lumamig itong broccoli. Pinainat ko na rin itong ragu or beef stew mo para makakain na rin ako at makapagpahinga. Sinabihan ako ni amo ko na ubusin ko na daw itong natitirang clam sa rep. Ayaw niya daw na makikita pa ito doon sa rep. Kaya ito na ang lunch ko. Alisin ko na nga itong shell para hindi bulky kapag niluto. Saka para ready to eat na rin. Maganda sa amo yung ganito na kapag talagang hindi na rin naman nila makakain, isabihin agad ng maaga sa katulong nila para hindi naman masayang lalo kapag ganitong saksakan ng sarap. At nagre-ready na nga rin ako ng pasta habang inaalisan ng shell para ready na rin ang pasta pagkatapos ko alisan lahat. At kapag naluto na ang pasta, alisan lang ng tubig at saka ilalagay itong clams. Sakto, medyo marami ang sauce kaya konting luto pa para ma-absorb ng pasta ang lasa. At ayan na nga, luto na, nangangamoy masarap na. Kapag kumakain ako, madalas may kasabay na mainit na kape. Kain tayo, may natira pa para mamayang gabi. Kapag katulong tayo, dapat flexible tayo.
Dahil may mga pangyayari na hindi lang tayo sa paglilinis, paglalaba, o pamamalansya aasahan. Dapat marunong din tayong manahi. Dahil sa tagal ng ating pagsasamahan ng ating mga amo, ay malamang sa malamang may kailangan tayong i-fix. Tulad nito, kortina ni amo. Naging batin kasi kaya need kong alisan ng fold at gawa ng panibagong fold. Advantage natin ito kapag may alam tayo kahit paano sa pananahi. At finally, ito na ang aking natapos. Ayan, hindi na siya bitin. Saktong-sakto na. Good morning sa inyong lahat. Itutur ko kayo sa ubasan ng aking mga amo. Dito lang sa tabi ng bahay nila. Ito lang sa tabi ng bahay ng amo ko. Ayan, napakababa. Abot na abot ko. Ayan, ang daming bunga. Green yung ano niya, yung pagka-grapes niya. Ayan, ang dami. Ang daming bunga. Isang baba pa. Ayan. Nakikita niyo, sobrang dami ng bunga. Ayan ang dami. Then, kukuha ako para makain ko pagkatapos kong magtrabaho. Merienda ba? Habang nagpapahinga, magmimerienda. Ayan. Dami. Then, pag hindi abot, syempre, ayan, may upuan dyan. Tutungtong kami dyan. Ngayon, nahanap tayo ng aking makakain. Ayan o, diba? Ang dami. Ano pa yun? Medyo maraming nilagay. Oops, hindi tayo nabasag. Sige po natin. Na, dami ko na nakuha. Pang merienda mamaya. Hanggang dinner na rin to. Good night. Good night, buddy. Good night. Okay, see you tomorrow. Good night, Tina. Yung bagong sahod, pero ito yung pagkain mo. Pritong talong with alamang. For me, it's very yummy. Mas gusto ko ito kesa sa karne or kung ano man. Nag-crave ako dito at dahil may alamang kaya grabe, sold ako dito sa aking ulam. Kain tayo. Ito ang pagkain ko. Kasabay ko yung aking alaga. Ayan. Pasensya nyo na yung plato. Ayan. Gulay, nalabog na yung kalabasa. At ito na yung paksiw na salmon. Wala tayong rice. Yan. Kain tayo ng grapes. Kuha tayo. May buto nga lang. Fresh from the tree. Sarap. Lasing mamaya. Sarap. Tayo na malalaki. Sarap. Crave ako kaya pumunta ako ng Dia para bumili. Siyempre, kahit hindi ito healthy, ay paminsan-minsan lang naman. At saka, hamahabol din ako sa summer, kaya samantalahin na natin. Ayan, bumili ako ng pizza. At pag bumibili ako, nakikita akong 30% discount. Yan ang kinukuha ko. Ang expired naman niya ay sa 6 or bukas. Ayan. Ano bang flavor nito? Ayan, may chicken. At may cheese. Then, syempre, habol tayo sa summer, ice cream. Hindi ako mahilig sa matamis, kaya ganyang flavor ang gusto ko, hindi matamis. Then, bumili na rin ako ng bread, pang breakfast or pang merienda. Then, ayan, ang akin na pamili. Okay, with a total of 7 euro. O, diba? Kung hindi ako naka-discount dyan, mga nasa 8 na po. May nakalimutan ako. Lago pa ka sa amo ko nito. Patay tayo dyan. First time, nakalimutan ko. Busy kasi ako nagluluto kanina. Dami kong ginagawa. Ito, bayad. Bayad sa tutor ng alago ko sa mathematics. Nakita ko nakaalis na. Malayo naman ata ang bahay. Hindi ko alam kung saan. Wala din akong number. Kaya hindi ko alam kung paano. Tayin ko na lang ang pagdating ng amo ko. At tingnan natin kung anong reaction niya. Hindi ako magagawa. Nakalimutan ko talaga.
Araw na naman ng Lunes at syempre kapag araw ng Lunes dahil nawala kami ng halos 2 araw ay minsan at saka depende sa amo kung anong klaseng bahay o kusina ang madadatnan namin. At dahil mabait naman ang aking amo, ito ang aking nadatnan. Hindi naman madami ang aking dinatnan, okay lang kasi yung ibang mga ginamit nila ay nasa lavaplato na. Kagabi lang siguro yung mga pinagamitan na yan. At hindi lang nailagay, wala namang problema. Ilagay ko lang lahat yan sa lavaplato para mabilis maayos. Ang gawa ko bago ko ilagay sa lavaplato, inaalis ko na ang mga nakadikit kasi minsan hindi talaga kaya ng machine. Inilagay ko na lahat dyan, kawali, kaldero para mabilis matapos. 1 hour lang ang pinipili ko na program kasi inalis ko naman na ang mga dumi. No need matagal. At syempre dahil hindi naman pwede ilagay ang plastic, kaya ito lang ang hinugasan ko. O diba, ang bilis lang matapos. Malinis na ulit ang kusina nila. Hindi na lang hindi nagalit ang amo ko. Sabi niya lang, okay, bukas ibigay ko na lang daw yung sobre. At ito nga, ang ginawa ko ay dahil parating na maya-maya, ay ilalagay ko na siya dito sa table. Ayan. Nakakatuwa yung alaga ko kahapon kasi nga di ba nai-stress ako kasi baka mapagalitan ako ng tatay niya. Alam niyo ba ang sabi niya sa akin? Itago ko daw yung sobre na may pambayad doon sa tutor niya at ibigay ko na lang daw bukas. Pero syempre hindi po pwede yun kasi lagi kasi nagtatanong yung amo ko kung naibigay ko ba o hindi. Mahirap naman magsinungaling kasi hindi na tayo pagkakatiwalaan sa susunod. Kaya ayun, at least okay naman, hindi naman ako napagalitan. Basta sinabi lang talaga na yun, ibigay ko ngayon. Nga pagdating niya, naalala ko naman, then sinalubok ko na talaga siya at humingi talaga ako ng sorry. Sabi ko, ay sorry dahil nakalimutan ko ibigay yung pera niya at okay lang naman daw. Ay, nagpasalamat na rin ako.